Kakabukas pa lang ng sesyon ng Senado nang tumayo si Senador Manny Pacquiao upang hilinging tanggalin si Senador Franklin Drilon bilang Senate President pro tempore. I move that that the position of the Senate President pro tempore be declared vacant. Ang ipinalit sa kanya, sinoy Minority Leader Ralph Recto. Miyembro si Drilon ng Liberal Party na kritikal sa mga kaso ng pagpatay sa Administrasyong Duterte. Matapos ihalal si Recto, nagmosyon na si Pacquiao upang isa-isang tanggalan ng committee chairmanship ay iba pang miyembro at kaalyado ng LP. Si LP President Senador Kiko Pangilinan tinanggal bilang Agriculture Chair at pinalitan ni Senador Cynthia Villar. Si Senador Risa Hontiveros inalis bilang Health Committee Chair at pinalitan ni Senador J.V. Ejercito. Si Senador Bam Aquino tinanggal bilang Education Committee Chair at pinalitan ni Senador Chis Escudero. Hindi nanlaban ng mga senador na tinanggal, pero naniniwala silang pinagbabayad sila para sa pagtutol nila sa ilang nangyayari sa Administrasyong Duterte. If this is the price to pay to show up on the streets of EDSA, talking about democracy, talking about the issues of violence on our streets, if this is the price to pay, Mr. President, I gladly pay that price. Si Pangilinan hindi na raw nagulat sa nangyari matapos ipaaresto ang kapartido nilang si Senador Laila de Lima noong Biyernes. Posibleng konektado rin daw ito sa pagtulak ng LP Bloc sa Senado na pagsiritain si retired SPO3 Arturo Las Cañas na nagsabing bahagi siya ng Davao Death Squad na binayaran ni Noy Mayor Duterte upang pumatay ng mga tao. Ang concern lang natin talaga, yung independence ng Senate ba ay nakokompromiso na? Ang Senado ba ay patungo na dun sa magbubulag-bulagan, magbibingi-bingihan? Wag naman at hindi tayo papasok. Sa minority bloc ni Senador Antonio Trillanes IV, natatayo munang minority leader. Inaasahan ding sasali sa kanila si De Lima. Kung ang pananatili ko bilang miyembro ng majority ay ibig sabihin magiging kasabwat ako ng isang administrasyon na nagpapakita ng karahasan at di pagrespeto sa karapatang pantao, then buong loob kong niyayakap ang pagiging miyembro ng bagong minority. Pag-uusapan pa raw ng bagong minority bloc kung sino ang magiging pinuno nila. Ang malinaw daw sa ngayon, magkaisa sila sa pagpuna sa di umano'y mga paglabag sa karapatang pantao at sa pagtutol sa mga panukala kagaya ng death penalty. Itinanggi naman ng Malacanang na may kinalaman sila sa mga pagbabago sa Senado. I think the policy of the President is not to interfere with the other branch of the government. If I hear right, those who replace the current LP senators are belonging to the same party. So, malayo yata yung alam mo, pakulo ng Malacanang. Jam si Sante nakatutok, 24 oras. Minatikos naman ni Vice President Leni Robredo ang nangyaring rigudon sa Senado kanina. Ayon sa Vice Presidente, tila obsessed sa pagkontrol ng kapangyarihan ang Administrasyong Duterte at desididong isantabi ang mga taong kontra ang pananaw. Nangyari na raw ito noon na nagresulta sa paghahari ng iisang tao lamang. Pumosisyon na sa loob ng fast food chain na ito ang mga operatiba ng CIDG, Anti-Organized Crime Unit, nang malamang paparating na ang subject ng entrapment operation. Ilang minuto lang, dumating na ang suspect at umupo sa tabi ng babaeng complainant. Nang iabot na sa suspect ang pera, agad kumilos ang CIDG at inaresto ang lalaki. Mga pulis kanya. Kamu na, may karapatan ka manahimik, ha? Naaresto ka namin sa kaso ng extortion, may karapatan ka manahimik at sa Binitbit palabas ang suspect para hindi na lumikha ng tensyon. Pero pagdating sa labasan, nanlaban ang lalaki at nakawala mula sa mga pulis. Pero nadakip din matapos magkahabulan sa EDSA. Ang suspect, si Brian Paulan, 39 anyos at isang call center agent. Inireklamo matapos umanong kikila ng ilang beses ang dating kasintahan. Batay sa complaint, tinatakot daw ng suspect ang biktima na ipopost sa social networking sites ang mga hubad niyang larawan kung di magbibigay ng pera. Hindi ko inakala na magiging ganun. So, dapat ngayon, be very vigilant. Ayon sa CIDG, batay sa palitan ng mga private message ng suspect at biktima, lumalabas na lulong daw sa sugalang lalaki. Mukhang modus matapos makuha yung loob nung
ng victim, and then unknowingly makuhanan ng mga lewd videos or photos, gagamitin to, makikipag-break, and then gagamitin in exchange for monetary considerations. Talagang series ang paghingi, hindi lang one time. Tumanggi ang suspect na magbigay ng pahayag. Sa Santa Rosa, Laguna, inaresto naman ng NBI ang 55 anyos na Kuwaiti national na si Ali Hossein Abdurrahman Mana Al-Falakawi. Matapos reklamo ng isang Pinay OFW na nagsilbi sa kanya bilang domestic helper at kalaunay naging kasintakan niya. Nakipaghiwalay daw ang complainant pero hindi raw pumayag ang dayuhan at lumipad patungong Pilipinas. Nakipagkita siya sa Pinay at tinakot na isa sa publiko raw ang mga private video nila kung hindi makikipagbalikan sa kanya. No comment ang suspect. Payo ng NBI sa publiko. Huwag silang magpa-video kung ano mga private activity nila na ginagawa. Kasi madali itong i-upload at gamitin against sa partner niya. Lalong-lalo na sa mga babae. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Naaresto na ng mga pulis Maynila ang 3 sospek sa pagpapaputok ng baril na ikinasugat ng 2 batang magkapatid. Ang isa sa mga biktima ay hirap ngayon sa paghinga dahil sa tama ng bala sa tiyan. Nakatutok si Steve Dailisan. Hirap sa paghinga, bali ang kanang braso at naiwan pa ang isang bala sa tagiliran ng 5 taong gulang na si Jaciel Marquez matapos tamaan ng ligaw na bala sa loob ng kanilang bahay nitong Sabado ng gabi sa Kagalangin, Tondo, Maynila. Bakas sa mukha ng bata ang iniindang sakit. Sinimento na ang kanyang braso pero hindi pa siya maoperahan dahil pumagit na ang bala sa kanyang tiyan. Kinapitan kasi siya ng tulo dahil napasukan ko ng hangin tapos may namuulog ng dulo. Kasi gawa ko po nga kasi tama ng bala na pumangay ko sa amin. Dito po sa may tagiliran. Ang kanyang 1 taong gulang na kapatid, 2 daplis ng bala sa likuran ang inabot. Magkakatabi ang mag-iina sa loob ng bahay nang mangyari ang insidente. Kasama pa ng ginang noon ang sanggol niyang wala pang 1 buwang gulang. Kaya galit na galit siya sa walang habas na nagpaputok ng baril. Sa kanya hindi niya alam. Paghirap nung nararanasan ng anak ko. Imbis wala ang problema yung 5 taong anak sa 1 taon. Hindi niya inisip. May 2 batang naghihirap ngayon. Hindi ito ang unang insidente ng pamamaril dito sa Barangay 184. Katunayan sa kwento ng mga residente, halos araw-araw o madalas gabi nangyayari yung pamamaril. Batay dun sa tama ng bala dito sa bahay, galing sa labas o nasa labas yung namaril. Nasa Riles at notorious daw ang grupo nitong si alias Alfred sa mga insidente ng pamamaril dito. Yung mga baril nila, tinetesting. Natatakot ho kayo para sa siguro? Siyempre yun naman, dahil kasi kamukha kanina, tuwing dudungaw kami dyan, parang masasama patingin sa amin. Sa follow-up operation ng MPD Station 7, nakatakas si alias Alfred pero arestado sina Ricardo Lazaro, Glenn George Bacani at Ronnie Po Amaro. So nakuha na natin sila to ng 3 sachet ng sabu at 5 sachet ng marijuana, isang black improvised shotgun at 2 12 gauge live bullet at isang improvised magazine. Itinanggi ng mga sospek ang kaugnayan nila kay alias Alfred pero kinatatakutan daw talaga ito sa lugar. Wala na siya, umalis na siya doon? Hindi ko lang alam, hindi ko siguro. Kaya kayo, sa kanyang tao. Mahirap na. Parang kilala ko lang po kasi hindi ko naman po talaga siya kasama. Sabi nila nagpaputok daw. Humingi ng tulong ang mga magulang ng biktima lalo't wala raw silang pantustos sa mga gastusin sa ospital. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras. Arestado naman ang isang babae na nagtangka umanong kidnapin ang 2 batang nakasabay niya sa jeep. Kahit nasa harap na ng nanay ng mga bata, iginit pa ng suspect na tiyahin siya ng mga biktima. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kaharap na ang nanay ng 2 batang sinubukan niyang kidnapin pero iginigiit pa rin ni Ginaline Fabroa na pamangkin niya ang magkapatid. Pamangkin ko yung 2. Paano mo nagiging pamangkin yun eh? Hindi nga kita kapatid. Hindi ka rin kapatid ng asawa ko dahil 2 babae lang ang kapatid niyan. Pababa ng jeep ang mga bata kasama ang lolo at yuhin nila kagabi sa Tondo, Maynila nang sumabay sa kanila si Fabroa. Hindi kami malayo sa babay sa paggaba.
Yung hawak-hawak niya na yung bata. Sabi nga niya, may dalawa pa siya kasama eh. Bala niya talaga kukunin niyo po. Ang hindi alam ni Fabroa, nakatira sa lugar ang mga biktima kaya hinarang sila ng iba pang kaanak. Nalubong sila bali ng kapatid ko. Pronta yung babae kung sino ka. Batawak mo yung mga pamangkin ko. Eh itong panganay ko raw, umiiyak na. Tapos yung malit, hawak yung dalawang kamay, ganun. Ang sagot ng babae, kilala niya raw yung mga bata, tsaka yung tatay ko. Tatay niya raw yung tatay ko. Naisoli ang 8 taong gulang na batang babae at ang 3 taong gulang na kapatid niyang lalaki. Pero kahit magharap-harap na sila sa presinto, iginiit pa rin ng sospek na kilala niya ang mga bata. Wala, hindi na nagbibenta ng bata. Ba't kayo bibenta? Baka veterans ka natin, marami ka na bang naano? Baka inaano ko sa kanya, kukunin niya yung mga anak ko, tapos kukunin niya yung mga laman loob. Ganun, yung mga nababalita. Para di na raw makapambiktima si Fabroa, desidido ang pamilya na kasuhan siya ng abduction in relation to RA 7610 o ang batas na pumoprotekta sa kapakanan ng kabataan laban sa pang-aabuso at diskriminasyon. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.